So yun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back sa channel ko. So yun mga pre, nandito tayo ngayon sa Barangay Pasi, San Dionisio, Iloilo. So nandito tayo sa lugar ni Pare Saimar Echanoban. So kung naalala nyo yung last vlog natin kay Pare Mau, so ito yun. So kung nakita nyo yung vlog natin, so siya ang sinasabi niyang Pare Koy, ikaw ang sunod. Shout out kay Pare Koy Saimar Echanoban. Pare Koy, Ikaw sunod. ikaw susunod. So nandito tayo mga pre, ipapakita ko sa inyo yung sitwasyon na kayang koi pond. So ito yung time na masasabi natin na makakapagbigay tayo ng tulong sa ating kapwa fish keeper. Oh my God! Wow! Dahil sabi ko sa inyo, walang ibang magtutulungan sa industriya na to kundi tayo lamang. So yun mga pre, tara, papakita ko sa inyo. So yun mga pre, nandito tayo sa kanyang koi pond. So kung nakikita nyo mga pre, ito yung quality ng kanyang tubig ay masasabi nating medyo hindi masyadong maganda. So dahil nga kung nakikita nyo yung filtration system niya ito, so napakaliit lang. So pre, ilang koi yung nilalaman nito? 30. So mga pre, humigit kumulang 30 pieces yung koi na nandito. So yung lalim nito may 3 feet, 2 feet. 3 feet. So nasa 3 feet. So yung pag-design ng pond ay okay naman. So naka-incline to mga pre. Kaso yung nakikita kong problema dito kung bakit hindi nagiging malinaw yung tubig ay dahil dito. So kung nakikita nyo yung filtration system niya mga pre, ito. So mula doon sa pump, aakyat dito, tsaka bababa. So itong klaseng paggawa ng filtration system ay masasabi nating hindi maganda na klase ng filtration system, lalong-lalo na sa ating mga koi. So kung nakikita nyo mga pre, yung flow ng kanyang tubig ay pababa. So pagdating ng power interruption, panigurado lahat ng bakterya dito sa filtration system niya ay mamamatay. So kaya yung bacterial growth, ang good bacterial growth dito sa kanyang koi pond ay masasabi nating minimal. So kaya tingnan nyo yung quality ng tubig. So yung pond na to ay gumagamit ng A4000. So tingnan nyo yung outflow ng tubig niya, medyo hindi malakas. So dahil nga ang dumi sa ilalim ay halos hindi nasasala masyado ng maliit na filtration system na to. So yun mga pre, sa araw na to ay magbibigay tayo ng regalo sa ating kahabi. So dati ako, isa rin akong koi keeper. So meron ako dong 2-stage na filtration system. So medyo malaki yung tub na yon. So kung nakikita nyo yung tub ng lard or margarine, so ganun yun kalaki. So 2-stage filtration system yun mga pre. So buong buo na yun. So ibibigay natin to sa ating kaibigan para naman na yung pond na to ay luminaw at syempre magkaroon naman ng magandang environment yung mga isda niya. So yun mga pre, ngayong araw ay pupunta kami sa bahay. So ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong filtration system, tsaka ibibigay natin to sa kay Pare Saimar. So mga pre, samahan nyo kami. Let's go. At yun na nga mga pre, nandito na tayo sa bahay. So kasama natin yung dalawa niyang tao na kukuha ng filtration system. Tsaka ayun, si Toto Saimar. So yun mga pre, binigay ko to yung filtration system na to. Hindi niya hiningi to, pero binigay ko ng kusa kasi alam ko na kailangan niya sa kanyang koi pond.
So sa part 2 na to mga pre, gagawa tayo ng part 2 ng video na to. So ipapakita na ako sa inyo kung ano ang magiging resulta sa kanyang koi pond kapag nailagay na yung 2-stage na filtration system na to na ginawa ko. So DIY lang to mga pre, kasi wala naman tayo ng pera na pangbili niyan. Kaya ayan, so out of scrap lang yan mga pre. So ayan, tapos na silang kunin yung filter media sa loob. So yung tub ay ilalabas na papuntang kalsada. So mga pre, maraming salamat sa panood. So abangan nyo yung part 2 natin. So God bless us all and bye bye.